So, magandang araw sa inyong lahat mga kapodcast. Ngayon, dadako tayo sa our rehab journey. So, bago natin pag-usapan yung journey namin ni Kuya Chester, na kung paano kami napasok sa rehab, kung paano kami nagkakakilala, konting history lang po. So, part 1 lang po to, bali parang intro lang po sa matutunghayan nyo po sa kwento po naming dalawa ni Kuya Chester. May ilan po mga katanungan na common sa aming mga napasok sa rehab na i-discuss ko dito. Since solo flight lang po ako lang po mag-isa, ang magtatanong po na mga questionnaire po na yan is yung mismong AI. O, ang unang katanungan ay ito. What is rehab? Ano nga ba ang rehab? Ang rehab po, pag sinabi pong rehabilitation center, dito po dinadala ang mga taong nalululong sa mga masasamang bisyo. Tulad po ng alak, sigarilyo, pagsusugal, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, behavioral at marami pa pong iba. Kung saan, hindi kaya pinapasok sila sa naturang institusyon na ito dahil hindi na sila makontrol o madisiplina ng kanilang mga magulang sa labas. Imbis na makapanakit sila ng mga tao sa palibot nila, mas pipiliin ng kanilang mga pamilya na tiisin sila na ipasok doon sa naturang institusyon na iyon para gumaling sila at para hindi rin sila makapanakit o makapahamak na ibang tao. Who should we blame if our relatives become addicted to drugs? Ang pinaka-common na rason ng mga nanay, mga relatives, mga kamag-anak na kung saan biniblame nila yung ibang tao kung bakit nagkakaganyan yung mga anak nila. Ang common na sinasabi ng may mga kamag-anak na nalulong sa masamang bisyo, ganyan, is na-impluwensya na yun ng barkada. Hindi naman ganyan talaga yung anak ko, mabait yung anak ko. So, kung nung may nagturo, ayun, nagtuloy-tuloy na yung anak ko. Pero, sasabihin ko po ito sa inyo. Yan yung common naririnig ko eh. Kaya nga, nag-butt-in ako sa kwento. Chester po, ihalimbawa ko na po. Si Chester ay na-impluwensyahan din ng barkada niya. Kasi out of depression, naghanap siya ng way para makatakas sa depression sa asawa niya. So, ginawa niya, nung umuwi siya dito sa Maynila or sa Philippines, galing siya kasi abroad. So, nung umuwi siya dito, may naghikayat o may naghimok sa kanya na tikman yung droga. May choice siya, yes. May choice siya na tumanggi. May choice siya umiwas. May choice siya na pag natikman niya, hindi niya itutuloy. Pero anong ginawa ni Chester? Tinuloy niya pa rin. Lahat ng tao may free will. Binigyan ng free will kung gusto ng Diyos, kung gusto nila ipagpatuloy yung paggamit na ipinagbabawal na gamot or hindi. Once na natikman na nila. Kasi may kaibigan ako na nung napadpad siya dito sa Maynila, marami siyang mga katropa na gumagamit ng masamang bisyo. Ganyan. So, naging watcher siya sa pot session. Nung naging watcher siya sa pot session, may isa doon na aanga-anga na hindi alam gumamit siya o hinimok lang siya ng barkada niya na gumamit. Pero siya hindi siya gumagamit at time. So sabi niya, ang tanga-tanga mo, pumunta ka dito, hindi mo alam gumamit. So tinuruan niya ngayon. Kasalanan ba nagturo? Hindi. Yung nagturo na yon, clean and sober yon. Walang bisyo yon. Wala lahat. Hindi gumagamit siya ng droga. As in, zero. Nagbabantay lang siya sa pot session. So ayun. To make the long story short, tinuruan niya ngayon yung tao. Yung taong tinuruan niya, nagpatuloy. Pero siya, yung nagturo, yung kaibigan ko na nagturo sa kanya, hindi. Ano siya ngayon? Maganda yung buhay niya. Pamilyadong tao yun. Pamilyadong tao siya. Hindi siya gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Tinuruan niya lang. Nung natikman niya natikman niya yung droga. Nung natikman niya, tuwang-tuwa yung mga kabarkada niya doon sa pot session. Akala nila magtutuloy-tuloy yung kaibigan ko na yon, hindi siya nagtuloy. Pero yung tinuruan niya nagpatuloy.
Sino may kasalanan? Yung nagturo ba? Ang tinuruan niya lang? Kasi pareha sila eh. Although may knowledge yung kaibigan ko kasi watcher siya sa pot session. Pero never siya tumikim, never siya gumamit. Kahit nandiyan na, nakalatag na, hindi. Ang katwiran niya, magbabantay lang ako sa inyo pero hindi ako gagamit yan. Kahit ilang beses siya pilitin na gumamit, hindi talaga. Ito lang yung taong to na sinasabi niya nga aanga-anga sa isang pot session, sa isang area na inimpluwensyahan siya ng barkada out of curiosity nga tinatawag. Pumasok siya doon. Pagpasok niya, paturo siya doon sa kaibigan ko. Anong storya? Tinuruan niya, tinulungan niya pa nga eh. Tinuruan niya kung paano maglatag, ganyan. Kung paano yung proseso ng paggamit ng pinagbabawal na gamot. Pareha sila, tinuruan niya maggamit. Bukasan, doon ulit siya nagbabantay. Humingi ba siya ng drugs? Hindi. Yung tinuruan niya, nagpatuloy sa cycle na ganoon. So, ang tanong ko po sa inyo mga kapodcast, sino dapat i-blame? Yung nagturo? Hindi. Dahil nga, yung nagturo na yun, malinis din yun, walang droga sa katawan yun, pero in-avoid niya yung drugs. Pero yung tinuruan niya, akala niya kasi, that time, pag tinuruan siya at natikman niya at hindi niya nagustuhan, iiwas din siya katulad niya. Pero hindi siya umiwas. Ganun yung na-impluwensya ng barkada or out of curiosity na tinatawag. Katulad din ni Chester. May choice siya na tumanggi doon sa nagturo sa nag-introduce sa kanya ng substance na yon. May choice siyang tumanggi. Pero never siya tumanggi na in a way nagpatuloy siya sa pagiging drug addict niya. Kaya nga mga kapodcast, wala dapat tayong isisihin na ibang tao dahil kagustuhan din ng mga kamag-anak ninyo na substance abuse na gumamit din, mga kapodcast. Kasi kung ayaw nila, hindi sila magpapatuloy sa daily cycle na yon. Pero nagustuhan nila eh. Dapat i-blame ninyo yung anak ninyo, hindi ibang tao na nagturo. Dahil yung taong nagturo na yon, kanya, at natikman niya, pwede siyang umiwas. Hindi umiwas yung anak ninyo eh. Hindi umiwas yung mga kamag-anak ninyo na nalulung na sa substance abuse. Wala kayo ibang pwedeng sisihin na ibang tao, kundi ang anak nyo lang. O yung mga kamag-anak ninyo na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ganon din sa alcoholic abuser. Sa alcoholic naman po kasi, kagustuhan ng anak o ng mga kamag-anak ninyo maglaseng hanggang sa naging addicted na sila sa alak. Ako po kasi personally, based sa experience ko to, out of curiosity, nasarapan ako. Tumigil ako ng ilang taon, nagbalik loob ako sa Panginoon. So, nung yung kaibigan ko na which is nakilala ko, naging jowa ng ka-churchmate namin, sumama ako sa kanya. Hanggang sa na-impluwensyahan niya ako na uminom ng alak. Na which is, kagustuhan ko rin na pwede ko i-avoid yung alak. Pero hindi ko in-avoid. Yosi, alak, yan. Yan yung mga tulong ako sa ganyang sitwasyon. Pero, katulad din ng droga, pwede rin ma-avoid ito. Wala akong ibang pwedeng sisihin eh. Wala akong pwedeng i-blame na ibang tao kasi ginusto ko rin yung naging buhay ko. Ginusto ko rin na tumikim ng alak, humit-hit ng sigarilyo. Ang gustuhan ko rin. Wala ako ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili ko lang na pwede naman na iwasan ko dahil alam ko masama ito. So, kaya ako napasok sa rehab kasi dahil doon. So, ayun lang yung simpleng sagot ko doon sa tanong na iyon. What are the reason why a person becomes addicted to drugs? Ang droga, bakit gusto ng mga addict, bakit sila nagda-drugs? Gaya nga nasabi ko sa mga previous question and answer natin, yung kaibigan ko na hindi tumikip, na nagturo ng droga, natikman niya, bakit hindi siya nagpatuloy? Kasi alam niya mali. Kasi alam niya na patuloy siya sa pagtikim ng droga, masisira yung buhay niya. Pero ayaw niya talaga. May mga desisyon. Bakit gusto ng mga addict? Kasi attachment.
Wala sila mapagsabihan ng mga problema. Like yung mga alcoholic, bakit sila umiinom? Kasi nga, dahil sa problema. Gusto nila makalimutan pagsamanda ng problema nila. Gusto nila kahit pamanhid man lang sila sa mga mabibigat na problema. Although na hindi ito dahilan, pero yun yung common na dahilan ng mga addict sa alak. Kami, ako mismo, gusto ko kasi wala naman ako wala naman nagmamalasakit sa akin eh. May problema ako, ibibling pa ako pabalik. May problema ako sa pamilya, sa school. Bata pa lang ako nag-alak na kasi ako. May problema ako. Anong gagawin ko? Hanggang sa makatakas sa problema is alak. Ganon din po yung mga addict. Nung natikman na nila, hindi na sila makalabas. Hindi na sila makalabas sa substance na kinasangkutan nila. Although may way sila na makaalis o makatakas sa droga na tinikman nila, pero hindi na sila nakatakas. Bakit? Nasarapan na sila, naluto na ng sistema ng droga yung utak nila. Once kasi, paano nga ba? May way na paglabas eh. May way na may choice sila na habang tinikman na nila na yon, may choice sila na lumabas. Hindi na sila nagpakagumon. Hindi na sila nagpakalulong sa bisyo na kinasasadlakan nila. Ganun yung ginawa ng kaibigan ko. Tinuruan niya, pero hindi siya nagpatuloy. Yung lalaking tinuruan niya na gumamit ng illegal na droga, that time po kasi parang buang yun eh. Kung gusto mo matuto, wala akong pakialam sa'yo. Sige, gagawin ko. Tuturuan kita. At gusto ko, sa pagturo ko, may matutunan ka na gusto ko, hoping yung kaibigan ko nini, hoping siya na kapag tinuruan niya yung taong yun, siya na mismo iiwas. Dahil alam niya na yung pangit yung lasa eh. Alam niya na yung lasa eh. Alam niya na yung epekto nun eh. Pero hindi eh. Doon nga raw siya nagkamali. Habang maaga pa, may choice sila na umalis. Pero hindi. Bakit? Dahil mas pinili nila mag-drugs over their family, over their friends, good friends rather. Kasi doon sa pot session, pakiramdam nila welcome na welcome sila doon. Doon, ang tingin nila, pamilya sila doon. Pag nakadrugs sila, pagka gumagamit sila, pagsamantala, nakakalimutan nilang problema nila. Wala silang ibang iniisip kung ano kundi droga lang. Kaya hindi na sila makaalis sa drugs na kinakasadlakan nila. Hanggang sa naggumuna sila, hanggang sa hindi na sila makaalis. Katulad ng gambling. Pataya-taya lang, curiosity, di ba? Hanggang sa nalulung na sila sa anong dami na nila natalo. Gusto nila makabawi kasi. Ganun din po yung droga. Gusto nila makalimutan kahit pagsamantalang problema nila. Gusto nila na makibagay sa mundo na kinagagalawan ng mga kaibigan nila. Kasi pagka hindi ka sumama sa kanila, hindi ka in. Yun yung nasa isip ng mga adik eh. So ginagawa nila, nakikijoin na lang sila. Yun po. Kaya yun yung dahilan kung bakit nagiging adik ang isang tao. Dahil sa mga taong nakapalibot rin sa kanila. Pero lahat, tandaan nyo po lagi, lahat sila may choice. Yun yung pinili nilang choice na dapat hahakin. Kaya nga, nalulong sila sa bisyo. If the person is admitted to a rehab facility, does that mean they are mentally ill? Which is why their relatives place them there? Yan po yung pinaka-common na misunderstanding ng tao na porket na-rehab ka is nagdroga ka. Hindi po. Hindi porket na nag-alcohol ka, alcoholic ka, napasok ka sa rehab. Ang kakaibat nun ay may kasamang droga yung pagiging alcoholic mo. Hindi po ganun. Ganun din po yung pagkaunawa ko eh. Kasi nung unang araw ko po dun sa rehab, sabi ko, bakit ako nandito? Hindi naman ako nagda-drugs. Wala akong droga sa katawan ko. Wala akong ginamit na any illegal substance sa katawan ko. Bakit ako nandito? So yun yung mga question ko nung napasok ako sa rehab. Kaya nga po mga kapodcast, nung habang tumatagal ako doon, habang ino-orient ako ni Ma'am Annalyn, doon ko nalaman na hindi lang pala, iba't iba pala yung structure program ng mga taong pumapasok doon. Hindi porket na rehab ang isang tao, may kadugtong na droga,
or illegal drugs sa kanilang sistema ng katawan. Hindi po. Maling-mali po na konsepto ito. Dahil hindi lang po addict yung napapasok sa rehab. Marami po, like alcoholic, mga gambling, addiction, basta lahat ng klaseng addiction ay maaring ipasok sa rehab. Kasi kala ko nun, hindi ako mapapasok dyan kasi alcoholic lang ako, yosi lang yung pinasok ko, behavioral lang ako. Hindi, lahat po ay pwedeng ipasok sa rehab pagka sumusobra na po ang isang tao. Kasi po mga kapodcast, sa to natin, yun po yung misconception na once na napasok ka sa rehab, addict ka. Hindi po lahat ng addiction ay pinapasok po sa rehab. Hindi po literal na pag sinabing word na addict is nakafocus lang o nakataon lang doon sa illegal substance na tinitake ng isang tao. Hindi po. Lahat po ng addiction ay categorized na pagka lumala yung kamag-anak ninyo sa isang substance na yon, like gambling, mga attitude problem na mga kabataan, at saka mga alcoholic, at saka cigarette abuser, lahat po yan, pagka nasobrahan na natin, is addiction po yan. Lahat po yan is covered ng rehab. So, sana po na unawaan natin yung question and answer po natin ngayong araw na ito. So, bago ko i-end o tapusin ang ating mini podcast na ito, gusto ko lang po i-closing ito sa ang statement na bakit ko inuna ito kaysa sa yung main topic natin, our rehab journey, kasama si Kuya Chester. Dahil po mga kapodcast, hindi ko po pwedeng ibahagi ka agad yung kwento namin sa rehab ni Kuya Chester at yung story ko po na hindi nyo po nauunawaan o napapaliwanagan kung ano ba talaga yung rehab, kung ano ba yung iniisip na isang drug addict sa utak niya, bakit siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, or hindi naman kaya bakit siya naglalasing, bakit siya nagyoyosi, ano yung reason niya, anong main cause niya. Ito po ay part 1 lang po ito. Part 1 lang po ito ng our rehab journey. Hanggang part 5 po tayo. So, habang dinidiscuss ko po sa inyo ito, mas mapapalalim pa po yung pangunawa ninyo sa mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, yung mga taong gumon na sa alak, sigarilyo, at marami pang ibang mga addiction. Dito, kaya ako po inopen muna to sa inyo para mapalawak pa po yung kaalaman po ninyo when it comes sa addiction po. So, sana sa pagpapatuloy natin sa journey namin bilang mga nanggaling po sa rehab, sana po buksan nyo lamang po ang inyong kaisipan, palawakin nyo po yung pangunawa ninyo sa mabigat na topic natin na ito sa mini podcast natin tuwing Sunday po. So maraming salamat po muli sa pakikinig, and God bless po.